Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. No? Una nating pag-uusapan, ito ngang si Senator Bato de la Rosa. Ito yung nag-trending ngayon na gusto niya paimbestigahan itong si Representative Raul Manuel. Ayan, nagsimula na kasi kayo, yung mga makabayan black dyan, kayong mga kampo ni Franz Castro, Raul Manuel, gusto niya ng gulo, ito, si Senator Bato de la Rosa, ito yung move niya. Gusto niyang paimbestigahan itong si Representative Raul Manuel. Kasi, may kaugnayan ito sa kalaban ng gobyerno. Okay? Yan, alamin natin yan, panoorin natin yung video mamaya at magre-react tayo. Okay? Pangalawa nating pag-usapan, bakit si bakit si Presidente Bongbong Marcos ngayon lang nagpatawag ng emergency meeting itong si PBBM. Yan, alamin natin yan mamaya. Pero bago ang lahat guys, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like, share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV 123 Go. Thank you. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go. Thank you. So, unahin natin itong kay Senator Bato de la Rosa. Bakit nga ba gustong paimbestigahan ni Senator Bato de la Rosa itong si Representative Raul Manuel? Bakit? Play natin itong video at magre-react tayo, okay? Play. A senator wants to launch an investigation against his fellow lawmaker. Senator Ronald Bato de la Rosa says he is studying to conduct an inquiry against Kabataan Party List Representative Raul Manuel over his alleged communist links. In today's hearing, several former students who claimed to be former rebels who were recruited in schools and universities alleged that Manuel was a member of the Communist Party of the Philippines, or CPP, and a recruiter of its armed wing, New People's Army, or NPA. What does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na galit na si Senator Bato de la Rosa dito. Napuno na si Senator Bato. Hindi kasi ito nangingialam dati. Ngayon, yung gusto nilang papasukin yung ICC dito ngayon sa Kongreso, ayan. Papasukin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. Sa analysis ko dito, si Bato de la Rosa, gumaganti na ito. Dahil noon ayaw itong ayaw ito ng gulo. Sila yung nangunguna. Gulo ang gusto nila. So ito yung ginawa ni Senator Bato ngayon. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government. In a statement, the Kabataan Party List denies the allegations against Manuel. The group calls De La Rosa's move as unbecoming of a senator, adding that the planned inquiry is... Sabi ni Manuel, unbecoming raw si Senator Bato de la Rosa. Tingnan natin kung itong si Senator Bato de la Rosa will come up na merong ebidensya. Malalagot si Manuel dito. A waste of Senate's resources and public funds. It adds De La Rosa only wants witch hunt against young critics and not a real investigation. So, yan, mag-react tayo dito Sa akin lang, itong si Senator Bato de la Rosa,
Hindi ito nangingialam eh. Pumutok itong issue na ito dahil nga dito sa madadamay kasi siya kapag makapasok itong ICC. Alam naman natin yung ICC, ang target nila ay yung ginawa ni former President Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa. At isa itong Kabataan Party List na si Representative Raul Manuel, yan sila Franz Castro, at lahat ng mga kongreso dyan nagkampihan na. Si Martin Romualdez kumampi na dito sa grupo nila ni Raul Manuel. No? So ngayon, siguro, ito yung risk back ni Bato de la Rosa. No? Kasi nagbulag-bulagan ang gobyerno dito. Dati pa, sa panahon pa ito ni former President Duterte, nagbulag-bulagan sila dito sa mga issue tungkol dito sa grupo na ito. No? Na alam nila na may problema dyan, pero hindi masyadong ini-investigate. Di ba? Ngayon, kung meron mang mga ebidensya, meron mang mga makapagpatukoy, no? Na meron talaga, paimbestigahan na ito. Hindi naman nag-accuse si Senator Bato de la Rosa, sa tingin ko. He wants answer. Gusto niya may ebidensya. Kaya nga paimbestigahan ni Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? So ewan ko ba bakit ito Kongreso mas dinidiin ang ating Vice President Inday Sara Duterte compared sa mga grupo na ito. Na layunin naman itong grupo na ito ni itong Makabayan Black, paggulo lang ito sa gobyerno eh. Wala namang pangulo na hindi nila kinontra, di ba? So ngayon, may guts na itong si Senator Bato de la Rosa na paimbestigahan ito. Na nalilink pala ito. No? Yan ang sabi nila. May makapagsabi na nalilink pala ito sa mga kalaban ng gobyerno. May recruitment na nangyari dyan sa anong eskwelahan na yan. I don't wanna mention. Okay? So, yan ang update ngayon. Atin itong tutukan, no? Kung anong magiging resulta nito. Okay? So, kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react. Tama lang ba ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa kay Raul Manuel? Okay? Mag-comment kayo sa pag-usapan natin yan sa comment section. Ngayon, itong si PBBM nagpatawag ng emergency meeting at ito ay ating alamin bakit ito nagpatawag ng emergency meeting. Okay? Let's play the video. Nel, ano yung initial na plano ng Pangulo ukol dito sa hostage situation sa Red Sea? So ito pala, nagpatawag ng meeting si PBBM dahil may hostage sa Red Sea. Yasaga sa expose ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magpapatawag agad siya ng pulong ngayong araw para magpadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran para maasistehan ang mga Filipino seafarer na hostage sa Red Sea. Ito ang mga Filipino seafarers yung mga na-hostage. Sinasabing dahilan ng kaya nagpatawag ng emergency meeting ating Pangulo. Kaya kinanselan niya ang kanyang biyahe ngayong umaga papuntang Dubai, UAE para dumalo sana sa Climate Change Conference o COP28. Ganito rin ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na kasama rin sana sa delegasyon. Malinaw na dahil po sa nangyaring ito sa ating mga seafarers, no, nakita nyo naman nakahanda na ho talaga lahat. Maski ako may sticker na ho ako no, kompleto na. Pero because of this, the President has to cancel this. Ipinagkatiwala ng Pangulo kay DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga ang pangunguna sa delegasyon na pupunta nga dito sa COP28. At aga ay maghihintay pa tayo ng update kaugnay nga dito sa mangyayaring pulong nga ng Pangulo kaugnay nga dito sa na-hostage na. Okay, so kaya pala nagpatawag ng emergency meeting si PBBM dahil nga merong hinostage na mga Pilipino na mga seafarers, no? Tama nga naman yung pag-cancel ni PBBM kasi unahin muna natin yung ating mga kababayan dyan sa seafarers.
Okay? At we will hope for a good result dito na maagapan kaagad itong problema na ito ng hostage taking sa seafarers, no, sa Red Sea, no. Ipag-pray natin 'yan ang ating kababayan. Okay? So, good job Mr. Presidente Bongbong Marcos for canceling your flight going to Dubai, no. Alam kong importante 'yan, pero mas tutukan natin itong buhay ng mga Pilipino. Okay, so comment, react kayo dyan. Ano ang masasabi nyo? Tama lang ba ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos? Kinansila niya ang kanyang meeting dyan sa Dubai sa mga pangyayari dyan sa Red Sea, no? So, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Guys, help me na i-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Para kakalat itong ating mga breaking news. And also, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV sa Facebook at YouTube, no? Para lagi kayong updated sa balita everyday. Dito lang yan sa Donmar TV. Okay? See you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat. And mabuhay ang Pilipinas.